Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nagalit si Lynette kay Annalyn sa pagsasalita nito ng pabalang kay Carlos. Hindi niya pinalaki si Annalyn na bastos. Kahit na may sinabi pang masasakit si Carlos sa tatay ni Annalyn. Baka nalilimutan ni Annalyn, mas matanda ang kausap niya. Medical director siya ng ospital at magiging tatay niya ito. Nagpaawa naman si Carlos. Humingi siya ng pasensya kay Annalyn sa harap ni Lynette. May nasabi nga siyang masasakit sa tatay nito. Dapat hindi na niya sinabi na cheater at nangangaliwa ng asawa si RJ. Kinampihan nga ni Lynette si Carlos. Walang mali sa sinabi ni Carlos. Totoo lahat ito dahil kailangan na lang talagang tanggapin ni Annalyn ito. Pero pinagtanggol pa rin ni Annalyn ang tatay. Kailangan mag-sorry ni Annalyn dahil nag-sorry na nga si Carlos sa kanya. Pinipilit pa rin ni Lynette si Annalyn. Naiyak na lang si Annalyn kahit ayaw niya. Napilitan siyang mag-sorry kay Carlos. Hindi man perpekto ang tatay niya pero mabuti naman siyang tao. Nag-walk out na si Annalyn. Hahabulin sana ni Lynette pero pinigilan siya ni Carlos. May kasalanan rin naman siya. Sana magkasundo silang mag-ina. Sabi ni Lynette, totoo lahat ng sinabi ni Carlos. Masakit para kay Annalyn na tanggapin ang katotohanan. Nagpasalamat si Lynette kay Carlos. Kahit napakataas ng narating nito, palagi pa rin nagpapakumbaba. Pipilitin naman ni Carlos na maibalik ang dating trato nila ni Annalyn sa isa't isa. Huwag na lang pagagalitan ni Lynette si Annalyn. Samantala, nag-announce na si RJ na bibilhin ulit nila ang Apex. Bibilhin nila ito sa pamamagitan ni Giselle. Maya-maya ay sumulpot si Moira para umeksena. Nagulat sina Giselle at Don Pepe. Inutusan nila ang guard na palabasin si Moira. Pinalabas na rin siya ni Doc Ray. Ipinaalam ni Moira sa lahat na siya pa rin ang president at CEO ng ospital. Hindi naniniwala sina Giselle at nagtatawanan lang sila. Naisahan man sila ni Moira minsan pero hindi sila magpapaloko. Lumapit si Moira. Ibinigay niya ang isang dokumento na nagpapatunay na siya pa rin ang may control sa Apex at hindi niya ito muling ipagbibili kahit kanino. Hindi naniniwala sina Giselle at RJ hanggat hindi sinasabi ni Lander Soler. Dahil siya naman ang magbebenta nito sa kanila pabalik. Maya-maya ay dumating nga si Lander. Nilinaw niya na si Moira nga ang pinili ng major investor nila na maging presidente at CEO ng ospital. Nagkagulo na silang lahat. Nagagalit si Giselle kay Lander, lalo na si Don Pepe na ihampas pa nga niya ang tungkod kay Lander. Pinalalabas na muna ni Doc Ray ang mga audience pero pinagstay sila ni Moira para malaman ng lahat kung ano talaga ang nangyayari sa Apex. Nagbulong-bulungan na ang mga tagapanood. Inimbitahan ni Moira si Lander Soler sa stage para mag-announce. Bago pa magsalita si Lander, sinabihan siya ni Don Pepe ng masakit na salita. Nagpunta pa rito si Lander para pahiyain ang anak niya. Sabi ni Lander, hindi niya akalain na meron ganitong kalaking announcement. Narito nga siya para sabihin lang na hindi na matutuloy ang pagbebenta. Nagsalita si RJ at idedemanda niya si Moira. Pero baliwala ito kay Moira dahil may kaso rin naman si Robert na panlaban sa kanya. Nag-announce ulit siya sa mga pagbabagong mangyayari. Pinaaalis ni Moira ang mga hindi loyal sa kanya. Samantala, pinapanatili niya ang mga taong loyal naman sa kanya. Pinapalayas na rin niya ang pamilya Tanyag. Nagbanta si Don Pepe. Dadalhin niya itong ginawa ni Moira hanggang sa kanyang hukay. Nang insulto naman si Moira, i-message na lang siya kung magpapahukay na si Don Pepe. Nagalit si RJ.
huwag ang papa niya. Samantala, tuwang-tuwa si Moira sa pagbabalik niya at ang pag-angking muli sa Apex. Tinawagan niya si Lander Soler. Wala silang kaalam-alam na magkasabwat ang dalawa. Magkikita silang muli para mag-celebrate. Maya-maya ay pumasok si Doc Ray para ipaalam na magre-resign siya. Pinipigilan siya ni Moira. Alam ni Moira na hindi magiging loyal si Doc Ray sa kanya. Pinaalala pa ni Moira ang sikreto ni Doc Ray. Namimigay siya ng mga gamot noon na dapat ay binabalik nila. Pero palaban si Doc Ray, hindi siya madadala sa pambablackmail ni Moira. Tuloy ang pagre-resign niya. Samantala, iyak ng iyak si Giselle sa papa niya. Nabigo niya sila ni Obeng. Hindi naman siya sinisisi ni Don Pepe. Sabi ni Giselle, araw ngayon ni Moira. Sila na ang babawi at hindi siya titigil hanggat hindi na ibabalik sa kanila ang Apex. Samantala, nagkausap muli sina Annalyn at Lynette. Bakit ba nag-walkout pa si Annalyn? Pareho naman sila ni Carlos na may sinabing masasakit sa isa't isa. Nagsorry na sa kanya si Carlos. Pero ano pa ba ang gusto ni Annalyn? Nahihiya si Lynette kay Carlos sa pagkakasabi ni Annalyn na sana hindi na lang siya magpakasal sa nanay niya. Nagsorry naman si Annalyn. Hinawakan ni Lynette si Annalyn. Kilala niya ang anak niya. Hindi niya ito sasabihin kung walang nakikitang red flag si Annalyn. Meron bang alam si Annalyn na hindi nalalaman ni Lynette? Hindi pa nakakasagot si Annalyn ay dumating si Chang Susan. Naputol ang kanilang usapan. Nagsorry na ulit si Annalyn at inaya ni Chang Susan si Lynette para makita ang gown ni Lynette. Pero naiwang nag-aalala si Annalyn. Sa kabilang banda, kinausap ni RJ si Doc Ray. Nakikiusap siya na wag muna mag-resign. Si Ray lang ang pinagkakatiwalaan niya at napaka-importante ng ospital na ito sa kanya. Kahit napaka-manipulative ni Moira, nakikiusap ng mabuti si RJ para na niyang kapatid si Ray. Alam nila na mapapabayaan ng Apex kapag napunta ito sa maling tao. Gusto pa rin niya na ma-secure ang ospital sa tulong ni Ray. Napaisip si Doc Ray at naliwanagan na siya. Samantala, chinek ni Carlos ang BP ni Lynette. Mataas ito dahil sa naging reaksyon ni Lynette kanina. Kinamusta ni Carlos kung okay na ang mag-ina. Nag-explain naman si Annalyn na nabigla lang siya sa pagkakasabi na sana hindi na lang siya pakasalan ng nanay niya. Maya-maya ay may tumawag kay Carlos. Aktong tatayo si Lynette pero nahilo siya at bumagsak. Inalalayan naman siya ni Carlos. Samantala, dinalaw ni Annalyn ang tatay niya dahil nabalitaan niya na hindi na sa tatay niya ang ospital. Sabi ni RJ, sa kanila pa rin naman ito dahil may karapatan siya dahil asawa pa rin niya si Moira. May kontrolado lang talaga si Moira. Huwag na niya itong alalahanin dahil sila na ni Giselle ang bahala dito. Dahil tatay si RJ at malakas ang kanyang pakiramdam, napansin niyang matamlay si Annalyn. Nag-aalala siya. Nung una ayaw pa ni Annalyn, pero napaamin na rin siya, natatakot siya. Sa teaser, magpapayo si Chang Susan na magkakaroon na ng ibang priority si Lynette, hindi lang si Annalyn ngayon. Samantala, mapapansin ni Annalyn na maganda at mamahalin ang kwintas na regalo ni Doc Carlos sa nanay niya. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!